Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen, Kabanata 10. Nakilala ni Long Chen ang matandang lalaki, at hindi lang si Long Chen ang makakakilala sa kanya. Sa kabisera ng Imperial, kakaunti lamang ang hindi makakilala sa kanya bilang chairman ng Alchemist Guild, si Grandmaster Yun Chi. Senior Yun Chi, biglang tumakbo ang brat na ito para manggulo. Papaalisin ko na sana siya, nagmamadaling paliwanag ng matanda nang makita niya si Grandmaster Yun Chi. Inilibot ni Long Chen ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring labis na nagpapasalamat, sinabi niya, ikaw si Grandmaster Yun Chi. Kahanga-hanga, nagpapasalamat si Long Chen sa pabor na iligtas ang kanyang buhay. Sa orihinal ay hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Yun Chi. Ngunit nang marinig ni Long Chen na sabihin ito, hindi niya maiwasang magambala. Nagtanong, anak, hindi mo ba ako kinikilala bilang ibang tao? Maling pagkilala? Hindi. Siguradong hindi. Umiling si Long Chen. Itinuro ang matandang lalaki, sinabi niya, sa pamamagitan ng Grandmaster na ito. Nagbayad ang nanay ko ng ilang libong gintong barya para makabili ng tiger bone peel mula sa iyo. Sa pamamagitan lamang nito ay nakabawi ako sa aking mga sugat. Ang ngunting ito ay talagang hindi makapagpasalamat sa iyo. Nang marinig ni Long Chen ang pagsasalaysay nito, agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda at naging malamig ang ekspresyon ni Yun Chi. Tumingin sa matandang lalaki, sinabi niya, Guan Cheng, tungkol saan ito? Senior Chairman, huwag makinig sa kanyang mga basura. Nagmamadaling sinubukang ipaliwanag ni Guan Cheng. Bakit hindi mo kinikilala? Isipin na ang mga tao sa ating Alchemist Guild ay may napakarangal na katangian kaysa hindi man lang nila inilalagay ang kanilang mga pangalan sa mabubuting gawa na kanilang ginagawa. Kaya lang, ang pagbebenta mo sa aking ina ng may depektong grado na tiger bone peel ay kilala na. Malamig na ngumiti si Long Chen. Bagamat patuloy na kinukunan ni Guan Cheng si Long Chen ng makabuluhang sulyap, patuloy na kumilos si Long Chen na parang hindi niya napansin. Akala mo ba napakadaling lokohin ang pera ng Long family ko? Si Guan Cheng ay kasalukuyang senior member ng Alchemist Guild. Medyo tinuruan siya ni Grandmaster Yun Chi, ngunit hindi siya isang taong sobrang talino. Gayunpaman, matapos maingat na sundan ni Guan Cheng si Yun Chi sa loob ng ilang dekada, naawa si Yun Chi sa kanya at binigyan siya ng posisyon ng isang attendant na may ilang mababang uri ng random na trabaho na gagawin sa Alchemist Guild. Paminsan-minsan, kapag pinipino niya ang isang tableta ng basura, ibibigay niya ito kay Guan Cheng para hawakan. Karaniwan, ang mga tabletang ito ng basura ay kukunin ang kanilang kapaki-pakinabang na bahagi para sa ilang mga likidong panggamot. Tiyak na hindi sila papayag ang ibenta sa merkado. Ito ay nauugnay sa personal na integridad ng propesyon. Kung nalik na talagang nagbebenta si Grandmaster Yun Chi ng tableta ng basura, magiging biro siya sa mga kapwa niya alchemist. Napabuntong hininga si Grandmaster Yun Chi. Pagtingin kay Guan Cheng, sinabi niya, ilang dekada mo na akong sinundan, kaya naiintindihan mo na ang pagkatao ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Ang matandang mukha ni Guan Chen ay naging mapotla. Ang kanyang mga mata na may hawak na bakas ng ayaw, siya ay nagmakaawa, Senior, ako. Pumunta ka, walang pakialam na tumugon si Yun Chi, winawagayway ang kanyang kamay. Muntik nang maparalisa si Guan Cheng at bumagsak sa sahig. Ang deklarasyon ni Yun Chi ay katumbas ng pagpapaalis sa kanya sa Alchemist Guild. Ang isang orihinal na mataas at malayong katulong sa isang iglap ay naging isang taong ganap na kulang sa anumang bagay. Lumitaw si Guan Cheng sa edad na ilang dekada. Hoy, kinakausap kita, itigil ang pagkukunwari. Niloko mo ang mga tao sa loob ng napakaraming taon sa labas ng guild na ito. Sa ngayon, nakakuha ka na ng napakaraming masamang pera na hindi mo man lang magastos ang lahat bago mamatay. Bakit ka umaarte na parang karapat-dapat kang kawan? Naiinis na sabi ni Long Chen. Bilang isang attendant ng Alchemist Guild, ang matandang ito ay naging sobrang malapit sa ilang mga marangal na pamilya.
Matapos ang pagkagulo sa loob ng maraming taon, tiyak na marami na siyang natamo na benepisyo. Ang pagtingin sa kanyang mukha ay naging sanhi ng sakit at pagkasuklam ni Long Chen. Galit na galit ang ekspresyon ni Guan Cheng, ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na hinanakit. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at dahan-daang lumabas na nakayuko. Nang makitang umalis si Guan Cheng, umiling si Grandmaster Yun Chi. Patungo kay Long Chen, sinabi niya, "Salamat binata. Kung hindi, ang matandang ito ay nasa dilim pa rin." Hehe, ang matandang iyon ay isang taong nanloko sa aking pamilya ng isa sa aming mga kapalaran. Sinadya kong dumating para sa paghihiganti, hindi na kailangang maging magalang. Tumawa si Long Chen. Taliwas sa inaasahan ng isa, sumagot si Grandmaster Yun Chi, "Haha, hindi masama." Ang isang kabataang napakaprangka ay malinaw na hindi angkop para sa isang taksil at mapanlinlang na buhay. Haha, paano may tatago ang intensyon at ugali ng batang ito sa buong buhay? Dahil imposibleng itago, maaari rin akong kumilos bilang isang mabuting tao. Tahimik na ibinuka ni Long Chen ang kanyang mga braso habang siya ay sumagot. Hindi napigilan ni Grandmaster Yun Chi na matawa. Sa kanyang huling ilang taon, lahat ay tinatrato siya ng may paggalang. Ito ang unang pagkakataon na may magsasalita sa kanya sa ganoong pabirong paraan, kaya ngayon ay isang kasiya siyang karanasan. "Mahika, bata, tiyak na hindi ka pumunta sa aking Alchemist Guild para lang iulat ang reklamong ito." "Siyempre hindi. Pumunta ako dito para kumuha ng Alchemist exam." Pagkatapos sabihin ito, inilahad ni Long Chen ang kanyang kanang kamay. Cough! Isang maliit na apoy ang lumabas sa kanyang mga daliri. Upang makapag-iwan ng malalim na impresyon sa Grandmaster, nanginginig ang kamay ni Long Chen, at ang apoy ay nagsimulang kumilos na parang isang ligaw na unggoy, na mapaglarong tumalon. Hindi masama. Sa orihinal, nang makita niya ang apoy, bahagyang tumango si Yun Chi sa kanyang ulo. Ang kakayahang pagsamasamahin ang isang pale flame sa edad na iyon ay maaaring ituring na hindi masama. Ngunit ang mga sumusunod na aksyon ni Long Chen ay naging dahilan upang siya ay talagang naantig. Ang kakayahang kontrolin ng apoy ay higit na nakasalalay sa dami ng espiritual na lakas na mayroon ang isa. Ang kakayahan ni Long Chen na kontrolin ito sa napakasiglang paraan ay nagpakita na ang kanyang espiritual na lakas ay nalampasan ng kaunti ang isang ordinaryong tao. Ang hindi niya alam ay nagpipigil pa rin si Long Chen. Kung ilalabas niya ang mga lihim na sining mula sa kanyang mga alaala, baka tuluyan na niyang takutin ang Grandmaster na ito. Napakagaling. Ang iyong espiritual na lakas ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Na ginagawa kang isang mahusay na sapling upang matuto ng pale refining. Tumango si Yun Chi. Nang marinig ito ni Yun Chi, naramdaman ni Long Chen ang isang bigat na bumaba sa kanyang mga balikat. Ang kakayahang humawak ng mas maraming nakatagong lakas hanggat maaari ay ang pinakamahusay pa rin. "Halika, isasama kita sa pagsusulit." Pagkasabi nito, dinala ni Grandmaster Yun Chi si Long Chen. Sa pagtingin sa 2 taong palis, lahat ng nauna sa bulwagan ay nagpino ng mga gamot gamit ang kanilang pale flames ay hindi maiwasang matigilan. Ano, hindi na siya kailangang tasahin bago direktang gawin ang pagsusulit? Paano ito posible? Siya ba ay kamag-anak ni Grandmaster Yun Chi? Kalokohan. Hindi siya kamag-anak. Hindi ba ang batang yon ang sikat na basura ng Imperial Capital, Long Chen? Ang 10 dagdag na tao sa bulwagan ay nandoon lahat upang kumuha ng pagsusulit sa Alchemist, ngunit ayon sa karaniwang kombensyon, kailangan nilang matugunan ang pangangailangan ng pagpinunguna ng isang herbal na gamot upang ipakita na nakamit nila ang isang tiyak na kwalifikasyon bago sumulong sa pagkuha. Ang pagsusulit. Ngunit agad na nilampasan ni Long Chen ang hakbang na ito, na naging sanhi ng kanilang walang humpay na galit. Gayunpaman, walang alternatibo para sa kanila. Ito ang Alchemist Guild, isang pinakamataas na pag-iral, walang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay, na ilunok lang nila ang kanilang galit sa kanilang tiyan.
Sa isang silid sa ilalim ng lupa ng Alchemist Guild, itinuro ni Grandmaster Yun Chi ang isang kristal ng tubig sa harap nila. Gamitin mo ang iyong apoy dito. Tumango si Long Shen. Iniunat niya ang isang daliri, nag-condense siya ng apoy at inilagay ito sa ibabaw ng water crystal. Lumitaw ang ilang linya sa tubig kristal nang dumampi ang apoy dito. Mahinang sinabi ni Grandmaster Yun Chi, ang iyong kill flame ay umabot na sa mababang klase ng huwang, halos hindi naabot ang pamantayan. Ang kill flames ay hinati sa klase ng Tian, Di, Zuan, at Huang, na ang bawat klase ay mayroon ding 3 ranggo. Ang pale flame ni Long Shen ay pinagsama-sama mula sa kanyang sarili at hindi isang apoy ng hayop o langit at lupa na spirit flame. Sa makatuwid, ang pagiging nasa mababang klase ng huwang ay napaka-normal. Pagkatapos ay dinala ni Grandmaster Yun Chi si Long Shen sa isang mababaw na pool ng tubig. Ang tubig pool ay kalahating talampakan lamang ang lalim, at ang ilalim ay natatakpan ng daan-daang kumikinang na perlas. Ilipat ang iyong espiritual na lakas at tingnan kung maaari mong maging sanhi ng paglutang ng mga perlas. Malinaw, ang water pond na ito ay hindi isang tunay na water pond. Ang malapit na pagsusuri ay nagsiwalat na ang tubig ay malinaw na espiritual na tubig ng Mercury. Nang maingat na hinawakan ito ni Long Shen, natuklasan niya na pinalaki ng tubig ang kanyang espiritual na lakas ng higit sa 10 beses. Ito ay agad na nagpagan sa kanya dahil ang kanyang kasalukuyang espiritual na lakas ay hindi sapat na lakas upang ilipat ang mga bagay nang hindi nahawakan ang mga ito. Tila, nag-alala siya ng sobra. Sa pagpapaikot ng kanyang espiritual na lakas, agad niyang nakita ang isang dosina o higit pang mga perlas na naiimpluwensyahan ng kanyang espiritual na lakas habang ang mga ito ay dahan-dahang lumutang. Bigla, napansin ni Long Shen na ang ekspresyon ni Grandmaster Yun Chi ay lubos na nataranta at nabigla habang nakatingin sa mga perlas na yon. Damn, malapit na akong ma-expose. Nagmamadaling pinakawalan ni Long Shen ang kanyang espiritual na lakas. Gumamit siya ng espiritual na enerhiya upang gawing sobrang putla ang kanyang mukha na parang babagsak na siya, na nagkukunwari na ang kanyang espiritual na lakas ay nasobrahan. Grandmaster, anong rank ang binibilang ko? Hingal na hingal si Long Shen habang nagtanong. Zuan class. Bulong ni Grandmaster Yun Chi. Parang hindi man lang niya napansin ang kasalukuyang overdrawn na estado ni Long Shen. Ilang sandali lang ay napansin ni Yun Chi na si Long Shen ay mahinang nakahiga sa lupa. Kung kailangang bigyan ng isang ranggo ang kakayahan ni Long Shen sa pag-arte, siya ay magiging Diyos ng pag-arte. Hindi lamang kasing puti ng papel ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mahina at walang sigla, na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang taong labis na nagpapagod sa kanyang sarili. Napakahusay. Ang iyong espiritual na lakas ay napakalakas. Ang iyong talento ay tiyak na mahuhubog, talagang nakahanap na ako ng magandang saplang sa pagkakataong ito. Ngumiti si Yun Chi. Lumiwanag ang mga mata ni Long Shen nang marinig niya ito. Grandmaster Yun Chi, gustong-gusto ng batang ito na pag-aralan ang Tao of the Pill. Posible bang maging opisyal mo akong alagad? Umiling si Yun Chi, hindi ko kaya. Magsanay ng mabuti at mamaya, magpapakita ako ng pagkakataon para sa iyo na hahayaan kang tumalon sa tuktok ng landas ng tableta. Nang marinig ang pagtanggi ni Yun Chi, tumawa si Long Shen sa kahihiyan. Sa totoo lang, ang pangunahing bagay ay gusto ko ng mas mataas na reputasyon para walang maglakas loob na mangbuli sa akin muli kapag lumabas ako. Titig na titig si Yun Chi bago humagalpak ng tawa. Ang isang tulad ni Long Shen, na direktang nagsalita, ay naging dahilan upang hindi niya malaman kung tatawa o iiyak. Ilang taon na ba mula nang makilala niya ang isang kawili-wiling kabataan? Gayunpaman, ang abnormal na espiritual na lakas ni Long Shen ay naging dahilan upang magkaroon siya ng mahusay na opinyon sa kanya. Huwag kang mag-alala, mamaya, bibigyan kita ng Kill Apprentice Identification Plate. Sinong maglalakas loob na ay buli ka? Tumawa si Yun Chi. Natuwa si Long Shen. Karaniwan,
kung ang isang tao ay gustong sumali sa Alchemist Guild. Kailangan muna nilang pumasa sa pagsusulit upang maging isang medicinal expert, at pagkatapos nito, kailangan nilang maghintay ng isa pang taon bago sila makakuha ng mga kwalifikasyon para kumuha ng pagsusulit upang maging pill apprentice. Ang medicinal expert ay isang entry-level rank lamang, ngunit naging sanhi pa rin ito ng hindi mabilang na mga mata ng mga tao na mamula sa inggit. Tulad ng para sa pill apprentice, ito ang aktwal na simula ng paglilinang ng tableta. Sa iyong kasalukuyang pill flame at spiritual strength, medyo mahirap pa rin para sa iyo na pinuhin ang isang tableta. Gayunpaman, sa loob ng isang taon, tiyak na magagawa mong pinuhin ang mga table tasks, kaya hindi ito mabibilang na lumalabag sa mga panuntunan, ibinibigay ko lang ito sa iyo ng medyo maaga, ngumiti si Yunchi. Lubos ang pasasalamat ni Long Chen. Bagamat sa mga tuntunin ng teknik at kasanayan, mayroon siyang sapat na karunungan upang maliitin ang sinuman, tiyak na si Yunchi ay isang senior na karapat-dapat na igalang. Si Grandmaster Yunchi ay personal na gumawa ng Pill Apprentice Identification Plate para sa kanya, at bilang karagdagan, binigyan din siya ng medicinal cauldron at isang set ng pill robe. Ang pill robe ay sobrang maluho, at mayroong isang solong birda na pill star sa tiyan, ang tanda ng isang pill apprentice. Ang medicinal cauldron ay gawa sa apoy na tanso at purong ginto. At ang disenyo nito ay napaka-elegante. Mas mataas ito ng maraming antas kaysa sa lumang kaldero na binili niya. Maliban sa dalawang bagay na ito, ang ikinagulat ni Long Chen ay binigyan pa siya ni Grandmaster Yunchi ng special ring. Ito ay isang mahimalang uri ng singsing. Hanggat ipinadala mo ang iyong spiritual strength sa ring, maaari kang magbukas ng interior space na konektado sa ring at mag-imbak ng anumang random na bagay. Kung tungkol sa halaga nito, ito ay isang labis na kalakal na nagkakahalaga ng daan-daang libong gintong barya. Noon, si Long Chen ay hindi man lang nang ahas na mangarap na makakuha ng isa. Sa pagpasok ng kanyang spiritual strength sa ring, nalaman niyang ang espasyo sa loob ay 3 metro ang lapad, na naging dahilan upang siya ay labis na nagpapasalamat. Sa ilalim ng payo ni Grandmaster Yunchi, ginamit ni Long Chen ang kanyang identification plate para bumili ng mga gamot na sangkap sa kalahati ng presyo. Maaari rin niyang pag-aralan ang mga karanasan sa pagpino ng tableta ng senior generation ng walang bayad. Biglang naramdaman ni Long Chen na parang tumalon siya mula sa pagiging manok tungo sa pagiging phoenix. Sa loob ng Alchemist Guild, bumili siya ng malaking halaga ng mga sangkap na panggamot ng Feng Fu Pill at ilang iba pang halamang gamot. Sa oras na umalis si Long Chen sa Alchemist Guild, pakiramdam niya ay ibang tao siya kaysa noong pumasok siya. Dati, wala siyang kwenta, ngayon milyon-milyon na. Maging ang likod niya ay napahawak ng tuwid. Sa hinaharap, maaari niyang tingnan ang iba. Nang matapos ni Long Chen ang pagkolekta ng malawak na ani, bumalik siya sa bahay. Pagpasok pa lang niya, nakita niya si Bauer sa entrance. Nang makita niya si Long Chen, agad niya itong dinala sa kwarto ni Mrs. Long. Pagpasok pa lang niya ay napatulala na siya. Tumalon ang puso niya sa sobrang sama ng loob. Isang napakagandang babae ang nakatayo sa harap ni Long Chen. Siya ay may malapad na kilay sa matingkad na malinaw na mga mata. Ang mapupulang cherry na labi ay bumungad sa kanyang maputlang balat, at ang dumadaloy na talon ng buhok ay bumababa hanggang sa kanyang baywang. Nang makita niyang pumasok si Long Chen at nagtama ang kanilang mga tingin, natulala si Long Chen. Ang batang babae ay lumitaw na parang isang diwata mula sa labas ng mundong ito. Para bang dahil sa mismong presensya niya, naging fairyland ang buong kwarto. Ilang sandali, walang nagawa si Long Chen kundi titigan siya ng nakakaloko. Bahagyang namula ang mga pisngi nito at tumalikod sa kanya. Nang makita ito ni Mrs. Long, pinagalitan niya, "Chen bilisin mo at batiin si Meng Qi. Siya ang iyong magiging nobya." Lumiwanag sa mukha ni Mrs. Long ang kaligayahan ng sabihin niyang nobya.
ngunit labis na nagulat si Long Shen dahil hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Pagbati binibini Meng Qi, nang makita ang titig ng kanyang ina. Sa wakas ay nakabawi si Long Shen at yumuko sa kanya. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa mukha ni Meng Qi, at bahagyang yumuko din siya pabalik. Bagamat bahagyang gumalaw ang cherry lips niya, hindi siya sumagot ng kahit ano. Nang makita ang lahat ng ito, ngumiti si Mrs. Long at sinabing, Meng Qi, pareho kayong mga bata ni Long Shen. Pwede kayong mag-chat sandali habang ako ay maghahanda ng pagkain. Binigyan si Long Shen ng isang nakapagpapatibay na tingin, umalis si Mrs. Long. Silang dalawa lang ang naiwan sa silid. Ang pagharap sa napakagandang babae, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Long Shen na walang ideya kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng mahabang paghinto, sa wakas ay nagawa niyang mabulunan ang isang parirala. Please, upo ka, umiling si Meng Qi. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha nang sumulyap siya kay Long Shen. May sasabihin ako sa'yo, can we change location? Bahagyang kumunat ang noo ni Long Shen, ngunit tumango pa rin siya. Umalis silang dalawa sa Long Estate at nakakita ng mas liblib na lugar. Nang makarating sila, inabot ni Meng Qi ang kanyang mga damit at dahan-daang naglabas ng selyo. Halos mapasigaw si Long Shen sa gulat nang makita niya ito, dahil nakilala niya na ito ay isang summoning contract na tanging beast tamers lang ang maaaring gumamit. Isang pagbabago bago ang bamalat sa kalawakan, na humadlang sa pag-iisip ni Long Shen. Isang napakalaking halimaw na mahigit 10 metro ang haba na may ulo ng isang leon at katawan ng isang agila ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang maringal na aura ang lumabas mula rito. Bagamat hindi nakapag-cultivate noon si Long Shen, nagawa pa rin niyang pag-aralan ang mga ilustrasyon ng magical beasts. Ang halimaw na ito ay tinawag na Lion Eagle, isang nakakatakot na pangalawang ranggo na magical beast. Ang Lion Eagle na nasa harapan nila ay malinaw na hindi pa naabot ang kumpletong maturity nito. Ngunit sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, ang ordinaryong blood condensation cultivator ay hindi katugma nito. Ang karaniwang mabangis na hayop na ito ay pambihirang masunurin sa harap ni Meng Qi habang tahimik itong nakahiga sa lupa. Bahagyang naglakad si Meng Qi papunta sa likod ng Lion Eagle at pagkatapos ay sinabi kay Long Shen, halika. Napatingin si Long Shen kay Meng Qi. Nang makita ang isang pahiwatig ng pagmamadali sa kanyang ekspresyon, tahimik siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga at naglakad. Ito ang unang pagkakataon na umakyat si Long Shen sa likod ng isang magical beast, at hindi niya maiwasang kabahan na baka aksidente itong mabaliw at magsimulang kumain ng mga tao. Ang Lion Eagle ay biglang nagbuka ng kanyang mga pakpak. At ang malaking katawan nito ay nagdala sa kanilang dalawa na pumailang lang sa langit. Halos mapatapon si Long Shen nang tumalon ito sa hangin. Sa kabutihang palad, isang maputlang kamay ang umalalay kay Long Shen, na hinayaan siyang gumaling. Ngunit nang makita niya ang mahinang amusement sa mukha ni Meng Qi na tila gustong tumawa, hindi napigilan ni Long Shen na mapahiya. Ahaha, medyo clumsy lang ako. Bahagyang ngumiti si Long Shen at nakahanap ng hindi magandang dahilan. Natawa si Meng Qi doon, ngunit mabilis siyang nakaramdam ng hiya at tumalikod. Napakabilis ng paglipad ng Lion Eagle at sa loob lamang ng ilang minuto. Lumipad sila palabas ng Imperial Capital at bumaba sa Sunset Mountain. Ang papalubog na araw ay bumuhos ng isang pulang dugo na kulay na sumasakop sa buong kabisera ng Imperial. Isang napakagandang tanawin. Pareho silang nakatayo sa tuktok ng bundok, ni isa sa kanila ay walang sinasabi. Habang nakatitig si Long Shen sa kabisera ng Imperial, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Long Shen, ako, matagal na nag-alinlangan si Meng Qi bago tuluyang bumantong hininga at ibinuka ang kanyang mapupulang labi. Nandito ka ba para umalis sa kasal? Hindi lumingon sa kanya si Long Shen. Nanatiling nakatutok ang kanyang tingin sa Imperial Capital.
Nanginig ang puso ni Meng Qi at may bakas ng kawalang paniwala ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Ikaw, alam mo na? Akala ko, dahan-daang lumingon si Long Shen para tingnan ang kanyang maganda at walang kapintasang mukha at sinabing, salamat. Nagpapasalamat ka sa akin, naguguluhang tanong ni Meng Qi. Salamat dahil hindi mo ito dinala sa harap ng aking ina. Hindi mo sinaktan ang dati niyang puso, at hinayaan mo rin akong iligtas ang aking mukha, kaya nagpapasalamat ako. Ngumiti si Long Shen. Maingat na tiningnan ni Meng Qi si Long Shen. Ilang araw na ang nakalipas, nalaman na niya ang tungkol sa sitwasyon ni Long Shen nitong mga nakaraang taon. Akala niya ay magagalit siya kapag nalaman niya kung bakit siya naparito, at marahil ay tuluyang mabaliw at sumpa sa kanya. Pero hindi niya akalain na ganito ang magiging tugon nito. Alam kong isa kang proud at gifted na babae, dahil kaya mo nang kontrolin ang second-rank magical beast sa murang edad. Ako naman, isa lang akong normal na tao. We're from two different worlds, kaya hindi ka nagkakamali na gustuhin mo ito. Hindi mo kailangang madamay pa rito. Bahagyang tumawa si Long Shen. At ang kanyang ngiti ay napakainit at nakakaaliw. Ngunit nang tingnan ni Meng Qi ang nakangiting ekspresyong ito, kumirat ang kanyang puso sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang binatang ito, halos isang batang lalaki, ay dumanas na ng napakaraming kasawian, at ngayon ay personal siyang nag-iiwan ng isa pang peklat sa kanya at dinidiin ang asin sa sugat. Hindi ba ito masyadong walang puso? Give me a couple of days and I'll convince my mother to decline this marriage. I promise you na hindi ito magtatagal. Panipi tuldok. Pagkatapos sabihin ito, dahan-daang tumalikod si Long Shen at naglakad palayo. Pinaliwanagan ng papalubog na araw ang kanyang slim figure sa gitna ng daanan ng bundok, na nagpamukha sa kanya na medyo miserable. Sa pagtingin sa kumukupas na anyo ni Long Shen, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Meng Qi, at tinakpan ng kamay nito ang cherry lips nito. Tama ba ang ginawa ko o mali ako? Isang batang babae ang dahan-daang lumakad mula sa likuran ni Meng Qi at tahimik na inaliw siya. Kuya, ngayong nasabi na ang lahat, tapos na. Bagaman, ang Long Shen na ito ay talagang mukhang nakakaawa. Nakatitig ang dalawang babae sa likod ni Long Shen hanggang sa tuluyan na itong mawala. Sa sandaling bumaba si Long Shen sa bundok, ang kanyang kalooban ay lalong nanlumo. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Meng Qi, naramdaman niya ang matinding pagmamahal at pagkahumaling. Ang isang tulad ni Meng Qi ay parang diwata mula sa langit. Para sa isang normal na lalaki tulad ni Long Shen, magiging kakaiba kung hindi siya naaakit sa kanya. Ngunit nang lumitaw ang pag-ibig na ito, binuhusan ito ng nagyayelong tubig bago ito maipahayag. Ang espiritual na pangunawa ni Long Shen ay napakalakas, kaya siya ay napakasensitibo sa emosyon ng ibang tao. Sa sandaling ipinakita ni Meng Qi ang kanyang personal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag sa Lion Eagle, alam na niyang hindi maganda ang mga bagay. Nawalan ako ng pag-ibig bago pa man ako umibig. Si Long Shen ay miserable sa loob, kaya gusto niyang sumigaw ng baliw. Siya ay nagdusa sa pamamagitan ng napakaraming panunupil at kawalang katarungan, ngunit hindi niya pinayagang sumigaw kahit isa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang nakaramdam siya ng pagnanasang umiyak. Naramdaman niya na si Meng Qi ay isang mabait na babae, kung hindi na kailangan para sa kanya na gawin ito ng ganito, at maaari niyang direktang tanggihan ang kasal. Hindi naman daw niya gustong ipawalang bisa ang marriage arrangement, pero ano ang magagawa niya? Kaya niyang sumigaw at umiyak sa langit ng lahat ng gusto niya, ngunit ano ang punto? Oo, siguro kung nakiusap siya sa kanya, baka natuloy na ang kasal, pero sa puntong yun, wala man lang ibig sabihin. Mas mabuting hayaan na lang. Kahit masakit ang puso niya ay kinaya niya pa rin. Pag-uwi niya, gabi na. Agad na pinaulanan siya ng mga tanong ng kanyang ina. Ano ang sinabi ng dalawa? Gumawa ba sila ng anumang pag-unlad? Mayroon bang anumang damdamin sa pagitan nila?
Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang sagutin at iwasto ang mga tanong ng ilang sandali. Sa wakas ay nagawang itanong ni Long Shen, "Nay, paano kami nauwi sa arranged marriage ni Meng Qi? At bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito?" Lumitaw ang sakit sa mga mata ni Mrs. Long nang itanong niya ito, ngunit mabilis itong naitago muli. Sinabi niya kay Long Shen na ang kanilang dalawang pamilya sa una ay napakabuti. Ang kanilang mga ama ay magkaibigan sa buhay at kamatayan at sila ay nagpasya na ang kanilang mga anak, kung sila ay parehong lalaki, ay magiging mga kapatid, kung pareho silang babae, magkapatid sila, at kung sila ay isang lalaki at isang babae, sila ay magiging mag-asawa. Napabuntong hininga si Long Shen. Kaya lahat ng iyong henerasyon ay masaya at walang pakialam, ngunit ngayon pagdating sa atin, ang mayroon tayo ay pait. Mahika, Nay, pakiramdam ko hindi kami bagay ni Meng Qi para sa isa't isa. Matagal na pinag-isipan ito ni Long Shen, ngunit sa huli, maaari lamang niya itong harapin ng una. Ano, hindi makapaniwalang tinitigan ni Mrs. Long si Long Shen. Mom, huwag ka masyadong magparamdam. Ang sinasabi ko ay hindi lang kami bagay ni Meng Qi. Pagkatapos ng lahat, hindi na nakapagpatuloy si Long Shen. Hindi, nakakabaliw na usapan yan. Si Meng Qi ay napakagandang babae, paano siya hindi angkop para sa iyo? Labis na nagalit si Mrs. Long kaya hindi niya maiwasang magmura. Makinig ka sa akin. Ang pag-ibig ay nangangailangan na ang magkabilang panig ay handa. Hindi mo nakuha ang aming pahintulot bago ito iset up para sa amin. Masyadong arbitrary yan. Ikaw, sinusubukan mo bang galitin ako? Hindi na maintindihan ni Mrs. Long ang mga salita ni Long Shen, at nagalit siya hanggang sa tumulo ang mga luha. Labis na napahiya si Long Shen, ngunit parang hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang tanging magagawa niya ay ang tumayo doon habang nagmumura at nagmumura si Mrs. Biglang nagtanong ang kanyang ina, "Shen, sabihin mo sa nanay mo ang totoo. Si Meng Qi ba ang gustong umalis dito?" Paano naging posible yon? Si Meng Qi ay isang mabuting babae. Ako lang, pakiramdam ko ay masyadong biglaan ito at hindi ko matatanggap, nagmamadaling sagot ni Long Shen. Hindi na kailangan pang sabihin. Anak, kasalanan ng nanay at tatay mo. Si Mrs. Long ay hindi tanga. Natural na alam niya kung anong uri ng ugali mayroon ang kanyang anak. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, alam niya na ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng sinabi niya. Nagmamadali niyang niyakap si Long Shen at umiyak ng mapait. "Mom, hindi naman kasing sama ng iniisip mo. I just think hindi tayo bagay ngayon. Hindi ibig sabihin na baka hindi na tayo magkaayos sa hinaharap," natatawang sabi ni Long Shen. "Lahat ng ito ay bahagi ng aking plano. Una, ipawalang bisa ang pag-aayos ng kasal na ito, at pagkatapos ay hayaan ang iyong anak na gamitin ang kanyang sariling kakayahan upang ituloy siya bilang isang manugang. Hindi ba ito ang pinakamagandang sitwasyon sa kaso? HMPH, anong part niyan ang madali? Si Meng Qi ay isang magandang Diyosa. Who knows kung gaano karaming tao ang humahabol sa kanya. Kung wala itong marriage contract, kailan ka pa magkakaroon ng pagkakataon?" Bamantong hininga siya at nagpatuloy, "Pero tama ka rin. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring pilitin. Dahil kasal mo ito at nasa hustong gulang ka na ngayon, maaari kang magdesisyon para sa iyong sarili." "Salamat, ina." Sa wakas ay nakahinga si Long Shen. Kinuha ni Mrs. Long ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng kanyang kama, kumuha ng manipis na papel mula sa loob nito at ibinigay kay Long Shen. "Ito ang marriage contract mo. Kung gusto mong makaalis dito, punitin mo na lang." Nang matanggap ang manipis na piraso ng papel na yon, sumakit ang puso ni Long Shen. Isang ganap na makalangit na magandang babae ang malapit nang mawala sa ganoong paraan. Ito ay talagang nakakalungkot.